Sa San Miguel Beer nga ba pwedeng mapunta ang big man na si Jay Ambohot na sa kasalukuyan ay naglalaro dito sa Titan Ultra? Si Ambohot ay isang 6'7 player na pwedeng makuha ng San Miguel Beermen para magdagdag dito sa kanilang front court. Kasi yung mga fans ng San Miguel matagal na nilang napapansin, ang kulang dito sa San Miguel talaga ay yung isang power forward na may 3-point shot. Yung bang parang Arwin Santos ang laro. Ito kasing big man nilang ginagamit kayong power forward, ito si Rodney Brondial, wala siyang 3-point shot. Actually tumitira dyan minsan si Rodney pero hindi siya masyadong accurate. Kaya mukhang nababagay talaga na ang kunin ng San Miguel Beermen ay itong si Jeyo Ambohot. Dahil yan 6'6 o 6'8 player actually na kayang tumira ng 3 kaya mukhang bagay siya dito sa San Miguel Beermen. Ang isa pang maganda dyan kung kukunin niya ng SMB ay dahil ito ay hindi masyadong nagagamit ang baba ng tinatawag na value nito. Kaya nga mukhang bagay talaga to dito sa San Miguel Beermen at madali siya makukuha at mababa yung kanyang trade value. So kahit si Andres Cahilig o second round pick ang ibigay ng San Miguel po pwede na. Kaya nga ito ang inaabangan ng marami kung sino ang i-offer ng SMB. Kung ikaw naman ng San Miguel, medyo madali na itong magawa ng offer at sa totoo lang naman kahit second round pick ang ibigay ng San Miguel o first round draft pick, hindi naman yan matatawag na lopsided trade. Dahil yung value dahil si Ambohot naman ay tinatawag na bench player para dito sa Titan Ultra sa pwedeng-pwede ang ganitong klaseng trade at matatawag naman yan na patas. Kaya nga magiging isa to dito sa tinatawag natin na pwedeng maging fruitful o magandang aksyon ni Coach Leo Austria para naman makasabay siya dito sa tinatawag na pagbabago sa PBA ng iba't ibang mga teams na kumukuha na ng mga rookies pampalit do sa mga veterano nila para pagbabago sa lineup. Ito nga bang Barangay Hinebra ay willing nang i-trade yung rights ni Jamie Malonzo dito sa ibang team katulad ng TNT Tropang Giga para naman sa rights ni Ray Ray Parks. Si Ray Ray Parks alam natin ay matagal nang gustong maglaro sa Barangay Hinebra, hindi ito sikreto. Samantalang ito si Jamie Malonzo naman, wala siguro magugulat kung ang Hinebra ay hindi na to interesado pang makuha dahil syempre iniwanan sila ni Malonzo. So kung ayaw na ni Parks dito sa TNT at gusto sa Hinebra, at ang Hinebra naman ay ayaw na dito kay Malonzo, pwedeng trade yan, Malonzo for Parks. Yes, merong 3-year ban itong si Jamie Malonzo sa PBA. Pero pagbalik naman dito ni Malonzo, bata pa siya so pwede pa siya magamit ng TNT. Samantalang ito si Parks naman, pwede rin makuha yan ng Barangay Hinebra. Kung ganyan yung magiging trade, pwede na yan para doon sa dalawang nabanggit na koponan. Siyempre, sa umpisa may advantage. Ang advantage lang dito ng Hinebra, si Ray Ray Parks pwede na siyang umuwi dito sa Pilipinas para maglaro. Unless meron siyang kontrata na pinirmahan dito sa Japan B-League. Pero kung walang pinirmahan to si Ray Ray Parks, pwede na talaga Parks for Malonzo. At yan yung tipong trade na matatawag talaga natin na parehong makikinabang yung dalawang koponan. Dahil itong trade na to, sila talaga ay halos pareho ng skill set yan. Hindi masasabi na may lamang na isa. Of course, kung MVP at SMC3 talaga mangyayari, talagang magiging patas yan. Hindi natin masasabi na yung isang panig na kinabang at yung isa na lugi. Kaya nga itong klaseng trade na yan na umiikot ngayon sa social media, yan yung talagang magiging isa doon sa mga pag-uusapan ng mga fans dahil very exciting yan para doon sa dalawa at siyempre, Hinebra, ang laking pakinabang kung makuha si Parks at ang TNT, ganoon din kung makuha nila at madagdag sa lineup itong si Jamie Malonzo. At iyan yung maganda talaga na pwedeng mangyari dito sa PBA at sigurado magiging eksplosibo yan kapag ito ay na-anunsyo na. Magandang balita naman para dito sa Converge Fiber Xers dahil ito raw si Larry Muyang ay mukhang ready na maglaro para sa kanila. Itong si Muyang na-acquire ng Converge yan doon sa 3-team trade kasama tong Titan Ultra at Phoenix. At dahil na-eliminate na itong Pampanga Lanterns mula sa MPBL, mukhang pwede na siya na maglaro para dito sa kupunan ni Delta Pineda. So kapag itong si Muyang ay nakuha ng Converge Fiber Xers, lalong lalakas yung kanilang lineup dahil nag-average ito ng 14 points dito sa MPBL. At alam natin magiging complementary yan para dito kay Justin Baltasar at kay Justin Arana. Kaya nga ito talaga yung matatawag natin na isa doon sa mga pinakamaganda na pwedeng gawin nitong Converge. Kapag nakuha nila itong si Larry Muyang,
Pakasenyalis na rin yan, napakawala na o i-trade itong si Pau Villonar dahil parehas lang ng position yung dalawang player. At syempre, yung rotation ng big man ito, mag-focus siya dito kay Baltasar, kay Arana at dito kay Larry Moyang. At syempre, nandiyan pa yung ibang big man ng Converge, hindi nga nagagamit. So baka talagang maging, sabihin natin redundant na itong si Pau Villonar at i-trade nila yan para sa ibang team na naghahanap ng big men katulad ng Phoenix Fuel Masters. Kaya nga itong si Larry Moyang, inaasahan ng marami madali yan makapag-fit dito sa Converge dahil pamilyar na pamilyar siya sa sistemang pinapatakbo nitong si Delta Pineda. Kaya nga itong Fiber Xers kung malakas na ngayon, umaasa marami lalo silang magiging matindi dito sa mga darating na araw dahil yung kanilang roster talaga hindi na mapipigilan yung pagpapalakas. At pinapakita ng Converge talaga na hindi kailangan ng farm team para makabuo ng isang competitive na lineup dito sa PBA. Kaya nga ito talaga yung po pwede talagang masabi natin magiging magandang success story ito. Ang Rain or Shine Elasto Painters naman sa tingin ng mga analyst ay po pwede nang i-trade itong si Luis Villegas, si Anton Asisio at itong si Sean Ildefonso para makakuha ng mga first round draft picks. Alam natin na ang sistema ni Coach Yengyao kasi equal opportunity yan para do sa lahat ng mga players niya. Pero sa ngayon kasi mukhang hindi maganda yung sitwasyon dahil katulad do sa game sa San Miguel, naghahanap talaga sila doon ng go-to player pero walang naibigay. Kaya nga kung magkakaroon sila ng isang go-to player o kaya makuha sila sa pamamagitan ng first round draft pick, pwede na yan. Kaya nga itong si Asisio, si Villegas at itong si Ildefonso, yan mga yan magandang maging trade assets dahil yan yung mga baguhang players pa lang na mataas ang potential. Ito si Sean Ildefonso, si Anton Asisio, maganda pinapakita niyan. Ang nagiging problema na sa Rain or Shine, sobrang dami ng mga players nila na duplicate positions. Maganda yan syempre, malalim yung bench pero hindi nabibigyan ng oportunidad. Kaya nalilimit yung mga minuto, yung scoring ng mga nabanggit na players. Kaya kung sakasakali, baka may mga i-trade na itong Rain or Shine. Dahilan kung bakit ngayon itong Rain or Shine ay nag-entertain na siguro ng mga ideya para kumuha ng ibang mga players para madagdagan yung kanilang sabihin na nating mga go-to guy. Medyo nakakapanibago yun para sa isang Rain or Shine team. Pero mukhang kinakailangan na talagang gumawa ng adjustment itong si Coach Yengyao para mabago yung estilo nung kanyang laro at maipakita na talagang kaya niyang gumawa ng paraan para mapalakas itong kanilang lineup. Dahil mukhang kinakailangan na talaga na i-assure nitong ROS na yung kanilang roster ay magiging isa na dito sa mga teams na makapagbibigay ng magandang tsansa at laban doon sa SMC at MVP pagdating naman dito sa pagkuha ng tinatawag na championship na matagal na hindi nila nagagawa. Bago tayo magwakas ay binabati natin yung ating mga regular na mga taga-subaybay katulad ni RG Bueno, si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, pati na rin itong si Donald Santiago, si Joseph Pineda, si Ronald Verbosidad. Pinabati din natin si Anthony Alon, si Michael T, si Dexter Domer at pati na rin sa Aquino Ducusin, si Michael Henry, itong si Malyari Mascarinas. Pinabati din natin si Donald Cruz, si Dalmacio de Guzman, si Enju at ang iba pa.